Keep yourself dry and cozy ngayong Friday kasama ang morning balitaktakan barkada. Grabe. Maki, kita mo naman. Diba talaga nga maulan pa rin kaya stay dry dyan sa inyong mga tahanan. Lalong-lalo na nga't idiniklara ulit na walang pasok sa ilan sa mga lugar dito sa Luzon. Dahil nga dito sa banta ng panahon at bagyong si Emong. Grabe no. Talagang yung mga may pasok pa rin ngayon, talagang nakikipag sa palaran, sinusuong ang mga ulan ngayon, ang mga baha para lang makapagpasok sila sa mga trabaho nila. Tama yan. Pero eto, update muna tayo. Nasaan na nga ba itong si Bagyong Emong? Huling namataan ito sa baybayin ng Bangar, La Union. Pero ngayon nga ay humina na ito at naging severe tropical storm na lamang siya habang ito ay dumadaan sa mountainous terrain ng Cordillera Administrative Region. Ang location nga ng sentro nito as of 7 a.m. mga ka-MB ay nasa bandang San Isidro, Abra, mga ka-MB. At meron pa rin tayong mga tropical storm signal number dito 3, mga ka-MB. Dito sa may bandang Luzon. Luzon, Ilocos Norte, Ilocos Sur. The northern portion po ng La Union, itong Bangar, Sudipen, Balawan, Luna, Santol, San Juan, City of San Fernando, sa probinsya ng Apayao, Abra, the western portion of Kalinga, Balbalan, Pasil, Tinglayan, Lubwagan, the western portion of Mountain Province, Bisao, Tadyan, Sagada, Bauco, Sabangan, Bontoc, Sadanga. Opo, the northern portion of Benguet, Mangkayan, Bacon, Tibungan, Kapangan, and the northern and western portion of Cagayan. Ito ang Santa Mercedes, Claveria, Sanchez Mira, Pamplona, Abulog, Balesteros, Rizal, at Lazam. Alyakapan at Apari. Samantala, signal number 2 naman mga ka-MP, dyan sa Batanes, the rest of mainland Cagayan, including Babuyan Islands, the northern and western portion ng Isabela, kabilang dyan ang Cordon City of Santiago, Ramon, San Isidro, Alicia, San Mateo, Cabatuan, San Manuel, Luna, Aurora, Burgos, Rojas, Quirino, Malig, Delpin, Albano, Quezon, Cabagan, Santa Maria, San Pablo, Maconacon, Santo Tomas, Tumawini, Gamu, Ilagan City, City of Kawayan, Reyna Mercedes at Nagilian. Samantala dyan din sa northwestern portion ng Quirino, ang Difun, the western and central portion din ng Nueva Vizcaya, kabilang ang Cayapa, Santa Fe, ang Baguio, Villaverde, Solano, Bagabag, Dupax del Sur at del Norte, Casibo, Quezon at Diadi. Rest din po ng Kalinga, ang rest ng Mountain Province, Ifugao, the rest of Benguet, the rest of La Union and the northwestern portion ng Pangasinan, kabilang nga dyan ang Bolinao at Anda. Samantala, signal number 1 naman sa the rest of Pangasinan, the rest of Isabela, the rest of Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, the northern and central portion of Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, the northern portion of Nueva Ecija, Nampikwan, Cuyapog, Gimba, Talugtog, Science City of Muñoz, San Jose City, Lupao, Karangalan, Pantabangan, and the northern portion of Tarlac, San Clemente, Camiling, Moncada, San Manuel, Anao, Paniki, Santa Ignacia, Mayontok, San Jose, City of Tarlac, Victoria, Pura, Hirona, Ramos, and the northern portion of Zambales, Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palawig, at iba. Samantala naman po ay idineklarang state of calamity ang ilan sa mga munisipyo dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang na dyan ang Umingan, Calasiao, Malasiki, Dagupan City, Santa Barbara, Lingayen, Binmaloy, Mangaldan, Mangatarem, San Carlos City, Bayambang, Aguilar at Anda. Opo, ingat-ingat po tayo, no? Kasi po, iba pa yung ulan, iba pa yung hangin na nararanasan natin ngayon dito sa halos buong bansa. Tunay, dito sa Luzon. Specifically. At tinitignan pa nga rin ang pagpasok din ng isa pang low pressure area na nasa labas pa naman siya ng Philippine Area of Responsibility. And we're hoping na itong si Bagyong Emong ay makalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility. Diba? Bet mo yun? Bet ko yun! Bet ko din yan. Kaya naman sabayan nyo kami sa ating pagkanta dito sa Kantagahan!
Yes, let's Grabe, go! oo. Kinakanta ko lang to sa karaoke, ah. Sasabayan tayo. Yes. Ito ako ngayon. Ito ako ngayon. Ay, wala pa. Nag-iisa. Naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang akong nadarapa. Ngunit heto, bumabangon pa rin. Heto ako, basang-basa sa ulan. Walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong nailuluha, at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Dumi at putik sa aking katawan, ihip ng hangin at katahimikan. Grabe naman. Bawat patak ng ulan at ang lamig, waring nag-uutos upang maglaho ang pag-ibig. Heto ako, basang-basa sa ulan. Walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong mailuluha, at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Eto ako. Wala pa. Wala pa ba? Excited ka Ano masyado. lang, akala ko andyan nakasimulan. Oo, pero grabe yung pahangin natin dito, ha, in Yung fairness. effect, ha? Gusto ko yung effect dito. Yes. Na-enjoy talaga natin mga Pilipino din ang kumakanta despite Yes, merong oo. mga bagyo talaga. At saka kaya nga napaka daw eh, sabi ng mga Pilipino, parang joke lang daw. Sabi ng ibang lahi. Ibang. Oo. Yan na ba? Heto ako ngayon, nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang ako nadarapa, ngunit heto, bumabangon pa rin. Heto ako, basang-basa sa ulan. Walang masisilungan, walang malalapitan. Oh, sana may luha pa akong mailuluha, at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Heto ako, basang-basa sa ulan. Walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong mailuluha, at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Isa pa ba? Ang aking kalungkutan, ang aking kalungkutan, ang aking kalungkutan. Yeah! In fairness, nung kumanta tayo, tumigil ang hangin. At saka ulan. Yes, Feeling ko medyo kailangan humina lang siya. din natin sabayan yung mga pagkanta. Kahit Oo. nandyan ka lang sa loob ng bahay, kumanta-kanta ka lang, malay mo Yes. matunaw doon yung bagyo. Malay mo, nang dahil sa boses natin, Oo. mairita si Emong. Omong, Mm-mm. diyan ka na nga. Pero alam mo ba ang mga kinakanta daw ni Bagyong Emong? Yes. Oh, yung mga may pag-ano na buhok. Yung goatee, Uy, ano hindi ba yun? naman. Oo. At saka naka-eyeliner yan eyeliner siya. ng black. May nakita nga ako sa social media, Kim. nilagyan siya ng muka. Really ba? Oo, yung Ano na mukha yung niya. kantang yun? Imo-imo talaga Oo siya. din. Oo. Ano yung kanta Black na yun? Parade. Oh, yung ang Yun kapal yung ng kanta mga- niya talaga. Nako, oh, go.
Oo naman, at kung kanina nga, ay nasabi nga natin kanina na yung iba ay walang mga trabaho, walang pasok, especially yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Nako, ngayon naman, aalamin natin kung meron kasing mga parang opinyon na mga katanungan na kumakalat sa social media. Kung pwede nga daw bang pumasok pa rin o isipin ang kapakanan natin kahit na malakas daw ang ulan. Tignan nga natin talaga itong katanungan natin sa Balitaktakan. Ang ating katanungan ngayong Friday morning ay makatarungan bang unahin ang trabaho kaysa sa sariling kapakanan sa panahon ng bagyo? Oo nga naman. Pero ako, makatarungan lalo na kung ang trabaho mo ay media. Siyempre bilang tayo ay tagapagbigay ng impormasyon, tagakalap ng mga kaganapan upang mabigyan ng kaalaman ang mga kababayan nating nasa kanilang mga tahanan, dapat lang na pumasok ka sa trabaho. Frontliner tayo. Frontliners, lahat ng mga frontliners, mga nasa hospital, police, mga police, uniform personnel. Lahat ng mga yan, lahat ng mga nakikita nating frontliners during these times of calamities, kailangan talaga. At yun yung pinirmahan mo bilang pinasok mo ang ganyang klaseng larangan. Totoo yan. Kaya nga ang daming nai-inspire sa mga journalist, sa mga media dito sa Pilipinas. Kasi despite sa ganito, sobrang lumulusong ang mga reporter sa tubig, sa baha, sa putik, and maibigay lang natin yung tamang impormasyon sa publiko. Tama. Lahat yan, hindi lang mga media, hindi lang mga reporter yan. Mga Siyempre, police. CDRRM, mga RMO. MDR-RMO. Yung mga kapulisan natin, mga sundalo, mga nurse, medical personnels natin. Drivers, taxi drivers, PUV, PUJs. Lahat yan, po ng gusto lang talagang maghatid din ng mga serbisyo. Tama yan. May tanong tayo, dapat daw bang mag-demand ang employer? Siyempre, kapag yung klase naman ng trabaho, hindi naman kinakailangang pumasok ka talaga, ibigay mo na yun sa kanila na, sige, para sa kapakanan ng mga empleyado naman ang isipin natin. Well, there's yung call center. Pag yung call center, ay hindi din. Kasi nasubukan ko Nasubukan mo? Kung walang bagyo doon, walang bagyo dito. Ganun yun. So, tsaka lang nagkakaroon ng pagkakataon na hindi or walang pasok ang mga BPO agents natin kapag wala din doon sa ibang bansa. Depende kasi sa situation Hindi mo rin kasi pwedeng sabihin na hindi na ako papasok dahil lang dito, ganun. Kailangan din talaga i-consider lahat ng aspect. Para naman, kung ikaw namang empleyado, talagang alam mong dun ka pa lang sa bahay mo, mababasa ka na, pwedeng mapahamak ka. Isipin mo na lang din yung kapakanan mo. Huwag ka na nga pumasok. Huwag ka na pumasok. One day lang naman. Pero, kapag sabi ko nga, katulad natin, tayo, kahit na nailipad-lipad na yung payong. Ako kanina, nailipad-lipad yung payong ko, pero nag-enjoy ako ba? Talagang ikaw din ba umiikot? Nag-enjoy ako. Hindi, yung payong ko talaga bumaliktad. Sabi ko, hindi naman ako tagasalo ng ulan. Naging parang bowl? Oo Tapos din. sinasabayan ko yung payong. Yung hangin. Kapag lumakas din, sasara mo ng konti. Ganon. Kapag nawala na naman, ibubuka mo na naman yan siya. Sabayan mo lang ang panahon dahil naniniwala tayo sa kasabihan na if you go with the flow, maaanod ka. Wag kang maging problematic dahil sa mga ganitong panahon. Parang, hayaan mo na, bagyo lang yan, lilipas din yan. Well, may mga maraming naapektuhan talaga. Nakakaiyak din naman talaga. Talagang nakakasad naman din talaga. Pero, this is life talaga. Yes. At eto na lang, pagdating sa ganito talaga, you have to be very careful when you go outside to work. Exactly. Sa mga wala naman, maging mapanuri din naman tayo sa mga kapaligiran natin para maiwasan natin agad-agad ang mga maaaring sakuna. Say for example, ang mga bahay natin malapit sa mga prone ng landslide. Make sure na kapag sinabihan na po tayo na lumikas na kaagad tayo. Kasi syempre ang Cordillera talagang prone yan sa landslide. Tunay at makatarungan. Kaya naman kailangan kahit nandyan kayo sa bahay, maging alerto kayo sa mga kapaligiran niyo. Tignan niyo yung sa mga bakuran ninyo sa likod ng bahay, especially kung may bundok po dyan. Nakakaiyak siya kung nakakaiyak.
Pero ganun talaga, kailangan lang talaga nating let's push through whatever Emong is giving us Yes, right now. oo. Speaking of mga lungkot, luha, may iba't ibang klase pala ang lungkot at luha. Naku, alamin nga natin yan dito sa Fact na Fact. Ang iba't ibang ibig sabihin ng ating mga luha. Pero alam mo ba, iba-iba ang klase ng luha. At hindi porket may tumutulo sa mata mo, ibig sabihin, mahina ka na agad. Sabi ng mga siyentipiko, may 3 klase ng luha, basal tears, yung silent guardian ng mata mo. Lagi lang nandun para protektahan at panatilihing moist ang mga eyeballs mo. Reflect tears, yan yung mga tumutulo kapag napausukan ka o nasobrahan ka ng sibuyas. Emotional tears, yan ang may hugot, may story at may bigat. At itong emotional tears na ito, yan ang madalas nating dinadala. May luha ng lungkot, syempre. Yung tipong pinipigilan mo sa jeep pero bigla na lang bumagsak. May luha ng galit, yung nanginginig ka na sa inis tapos sabay tulo ng luha. May luha din ng saya, yung habang tumatawa ka may pa-tears of joy. At may luha ng pag-asa, yung kahit pagod ka na umiiyak ka pa rin kasi umaasa kang maayos din ang lahat. Pero teka, may science talaga dito ha. Ayon sa mga pag-aaral, ang emotional tears ay may special content. May hormones tulad ng cortisol at prolactin na tumutulong para bumaba ang stress sa katawan mo. In short, umiiyak ka kasi kailangang ilabas. Hindi ka nagdadrama, nagpapagaling ka lang. Mailan sa atin mas madalas umiiyak, mas emotional, mas expressive. At yung iba, pinipilit pigilan. Pero alam mo ba, sa isang pag-aaral, halos 85% ng babae at 73% ng lalaki ang nagsasabing gumagaan ang pakiramdam nila pagkatapos umiyak. So iyakin man o hindi, tao ka pa rin. May pakiramdam ka pa rin at normal lahat ng yan. At hindi lang lungkot ang dahilan ng luha. Minsan pagod ka, minsan na-overwhelm ka sa lahat. Minsan may magandang balita lang talaga, o minsan tahimik ka lang pero iyak ka pa rin ng iyak. At guess what? Okay lang yun. Kaya next time na may umiyak sa harap mo, huwag mo agad husgahan. Ang luha natin hindi lang basta tubig mula sa mata. Ito'y paraan ng katawan para magsalita, maghilom at magpatuloy. Grabe, di ba? Magkakaiba din ang ibig sabihin ng patak ng luha katulad na lamang ng pagpatak ng ulan sa bubong ng bahay. Di ba yun? Hindi mo alam yun? Alam ko, naririnig ko siya noon. Oo. Pero, mapatak na naman ang luha sa mga ito ba yung by pisngi mo. Apo Hikings? Oo. Apo Hiking Society. Trail. Hindi, Oy, pero wag iba ah. pala. Huwag kayo Oo. magte-trail, ha? Huwag kayong Mga magte-trail ngayon sa ganito ganitong ngayon. panahon. Kahit Oo. after ng bagyo, meron pa rin, syempre madulas pa rin yung mga madulas-dulas yan. Kaya wag Oo. nating hahayaan na mangyari sa atin ang pagluha ng bigla-biglaan na lang. Ikaw ba madalas? Sabi kasi nila, di ba, kapag left, tama ba ako? Pag left, yun yung sad. Pag right, fake tears daw yan. Really ba? Sa akin Oo. sabay. Sabay. Talaga sa akin. So, peke kang hindi. Hindi. Nagulahan ka. Pero ako meron kasi, syempre, di ba, meron yung masaya tayo, tumatawa tayo, may luhang lumalabas. Yes, oo. Madalas sa akin yun. Oo, yung ba? tears of joy. Oo. Sometimes, just tears of being alone. Wow! Oo. Minsan nga may mabasa lang akong sa mga reality sa social media. Ay, real? Naiiyak ako. I don't even know why. Siguro pinuput ko yung sarili ko sa situation nila. And Siguro you're an empath din. Oo. Pag ganun lang mga empath kung ano yung mga nangyayari sa nakikita natin or nababasa, you feel for them and then you cry at the same parang time. kanina habang naliligo ako, umiiyak ako. And sabi ko, parang hindi ko alam kung umiiyak ako dahil nafu-fulfill yung dream ko bilang isang reporter. Or is it because... Stop! Or is it because dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Pero at Ganon. least, di ba, you have a reason for your tears. Yung iba, they're just tears. Yun na yun. Yun na yun. Oo, pero may mga reason pa rin siguro. Pero behind maganda that. ngayon kapag naglalakad ka, nasira din lang naman na yung payong mo, sabayan mo na lang kanta, feels like I'm walking in the rain. Tapos iyak ka Iyak din. ka na. Hindi mapapansin kung
umiiyak kapag Real. Anyway, mga ka-MB, umpisa pa lang yan ng dry and cozy nating morning. So, morning balitaktakan. Maya-maya naman ang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Totoo, dahil dito sa Pangasinan, nako po, baha pa rin dyan ng ilang mga bayan. Nakakasad po kasi yung iba, abot dibdib na yung tubig. Opo, at hindi lang po yan dahil nga dito sa habagat at bagyong Emong na ating nararanasan dito sa Northern Luzon, nabulok na po ang ibang mga pananim na gulay ng mga magsasaka dito yan sa Benguet. Siyempre yung iba, may tendency na talagang tataas ang presyo and meron yung iba na lulusaw na. At hindi lang po yan, dahil yung isang lalaki po na nasangkot sa insidente sa Aurora, Isabela, na siya dito sa may Baguio City. Hustisya pa rin po ang kanilang sigaw dahil nga first time niya lang uuwi dito para makapiling sana ang kanyang 7 months old na anak. First time. However, dito sa yung nangyari dito sa may Isabela. However, ganito, trahedya po yung nangyari. Pero at least naiuwi siya. Naiuwi siya at hustisya pa rin ang hinahanap natin. Tunay. At syempre mamaya naman, dahil nga tag-ulan, payong ang bumibida sa atin. Alam nyo bang may iba't iba palang ibig sabihin ang kulay ng mga payong nung sinaunang panahon? Really? Mamaya yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balansay. Pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Ang sugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong-pito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Ang iniwan nitong pinsala Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste Ang posibleng tagbuho ng bundok. mula sa News Center ng RNG Luzon. Ito ang Luzon Headlines.
July 25, 2025. Narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Napinsalang ilang bayan sa Pangasinan matapos ang malawakang pagbaha na dulot ng magkakasunod na bagyong Dante at Emong at ng Habagat. Mahigit 900 pamilya nanunuluyan ngayon sa evacuation center. Magbabalita Val Desmaya. Nakaranas ng malawakang pagbaha ang iba't ibang bayan sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa habagat. Sa bayan ng Kalasyaw, umabot sa 5 hanggang 7 talampakan ng lalim ng baha sa barangay Talibao kung saan maraming pamilya ang napilitang lumikas. Isinagawa ang forced evacuation ng Coast Guard District Northwestern Luzon, katuwang ang MDRRMO Kalasyaw at iba pang ahensya. Nasa 82 pamilya o higit 300 individual ang lumikas sa evacuation center sa Poblacion West Sport Complex. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang supply ng pagkain at gamot para sa mga apektadong pamilya. Sa lungsod ng Dagupan, lubog din sa baha ang palengke at mga bahay, lalo na sa Perez Boulevard na makikitang hindi na madaanan dahil sa lalim ng tubig. Nagmistulang floating market ang Dagupan Public Market dahil sa tubig baha na umabot na sa loob ng pamilihan. Nagtutulungan naman ang pamahalaang lungsod, barangay councils at mga national agencies para sa agarang paghahatid ng tulong at relief packs mula sa DSWD. Okay. Dalawang pila. Okay, go. Tulungan niyo si Mama. Sa bayan ng Dasol, inabot na ng storm surge ang kubo na ito sa tabing dagat. Ang ilang bahay, pinasok na rin ng baha. Oh guys, wala na yung kusina ni nanay, wala na yung kahoy. Ito guys, yung side ng bahay ni nanay, wala na. Pumasok na din doon sa kusina niya. Gayon din ang mga bahay sa bayan ng Bugalyon kung saan lubog pa rin ang mga kabahayan. That 14 barangays na flooded po or naapektuhan po sa buong probinsya ng Pangasinan. And most of these barangays are located in District 2 as well as District 3 po. Specifically Kalasyaw and Dagupan City. Sa datos ng Pangasinan PDRRMO, tinatayang nasa mahigit 900 pamilya o halos 3,000 individual ang nasa evacuation centers sa mga bayan ng Kalasyaw, mga Taram, Urbistondo at Lingayen. Sa gitna ng kalamidad, tiniyak ni Governor Ramon V. Gico III ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga LGU para sa mabilis na paghahatid ng mga relief goods. Nakipag-ugnayan tayo sa iba't ibang LGU. Again, ang issue kasi dito ay yung mabilisang pagbigay ng mga relief goods. So meron tayo. So we might be calling some of the LGUs para i-assist na lang natin on repacking. Sa kabila ng lakas ng bagyo, wala namang naitalang nasawi sa Pangasinan dahil sa maagap na pagtugon ng mga lokal na opisyal at ahensya ng pamahalaan. Fortunately po, dahil sa pagkikipagtulungan po natin sa mga ating lower DRRMCs, our local chief executives, ay sa kasalukuyan po wala po tayong casualties. Sa kabila ng pag-uulang dala ng habagat, nagbabadya ring manalasa ang bagyong Emong sa probinsya. Kaya naman, sinuspindi na ni Governor Gico ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man o pribado, at gayon din ang trabaho sa mga gobyernong tanggapan sa buong lalawigan hanggang Biyernes, July 25 sa bisa ng Executive Order No. 62, Series of 2025. Kababayan, keep safe. Again, I would like to reiterate na meron po tayong 2-day suspension of all classes
in all levels for public and private schools, including all government offices, to give time to our kababayans to recover. Maraming binaha, no? Para ayusin nyo naman yung inyong mga bahay, yung communities po natin, and that would also give us time to deliver our relief goods to various communities in coordination with the affected LGUs. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ng daluyong o storm surge sa buong lalawigan kung saan inaasahan ang 2.1 hanggang 3 meters o nasa moderate to significant ang taas ng alon. Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang mga bayan ng Anda, Bolinao at Bani. Samantala, dumagdag pa sa bilang ng mga bayang nasa state of calamity ang Binmalay at Lingayen. Patuloy naman ang pagmamatsyag at paghahanda ng mga kinauukulan sa probinsya ng Pangasinan habang nananatiling nakabantay ang mga rescue teams at mga lokal na pamahalaan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa gitna ng masamang panahon. Valerie Dismaya, RNG News. Dahil sa sunod-sunod na pag-uulang epekto ng habagat sa probinsya ng Benguet, nabulok na ang ilang mga gulay. Presyo ng mga gulay pinangangambahan na tataas dahil sa epekto ng bagyong Emong. Magbabalita Ron Maran. Ibinenta kahapon ni Sabado sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang kanyang mga inaning repolyo. Sa kabila ng maulang panahon, laking pasasalamat pa rin niya at hindi ito nasira ng ulan. Pero ang kanyang tanim na patatas, hindi na niya nagawang anihin pa. Madami alang nabulok yung nasira yung dahon ng patatas, wala. Iwanan sa garden. Para pangpataba ng... Oo, pagpataba ng gulay, ng lupa, para yung mo susunod ay medyo tumaba. Isa lamang si Sabado sa mga apektado ng habagat sa probinsya ng Benguet. Maliban sa mga magsasaka, problemado rin ang ilang retailers lalo pat madaling masira ang kanilang mga panindang gulay ngayong tag-ulan. As you can see, sir, marami po kaming lusaw. Kaso may kumukuha naman po ng lusaw namin, sir. Yung nabubulok, may private person na kumukuha po na pinapangkain nila ng baboy po. Problemado din ang retailer na si Sharon, lalo pat nagsimula na ring mabulok ang mga benta nitong lettuce. Kapag sunod-sunod yung ulan, kagaya yung yung parang nabubulok yung leaves. Madaling masira yung parang ganito. Nabubulok yung mga dahon, kaya lugi. Dahil dito, bahagyang tumaas ang presyo ng ilang gulay mula sa Benguet. Ang repolyo na dating 5 pesos hanggang 18 pesos, tumaas ito sa 6 pesos to 24 pesos depende sa klase. Ang carrots naman na dati ay 4 pesos hanggang 40 pesos, ngayon ito'y naglalaro sa 4 pesos to 45 pesos. Dumoble naman ang presyo ng lettuce na ngayon ay 25 hanggang 55 pesos mula sa 15 to 25 pesos. Bumaba naman ang presyo ng patatas mula sa 15 pesos to 35 pesos na mabibili na lamang ito sa halagang 10 pesos to 33 pesos depende sa laki. Ang sayote ay pumapatak na lamang sa halagang piso hanggang 5 pesos na dati ay nasa 4 pesos to 11 pesos. Tumaas din ang presyo ng celery at bell pepper. Wala namang paggalaw ng presyo sa onion leeks at kamatis. Pero ayon sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, normal pa lang daw ang presyong ito lalo na ngayong tag-ulan. Alam naman na po natin na yung change ng ating price ng mga commodities natin happens within the day. So wala naman pong drastic na tumaas, wala rin naman pong drastic na bumabang presyo ng mga gulay. Sa ngayon, normal pa rin daw ang bilang ng mga umaakyat na buyers at bilang ng mga magsasakang nagbabagsak ng kanilang aning gulay sa Benguet. Pero nakikita natin na nung July 20, which is yung sa kasagsagan na siya ng bagyo is nasa 249 kilograms na monitor natin na dumating na commodities, different commodities dito sa BABTC. And then, yun naman yung pinaka mababa na monitor natin. Ngayong araw na to, we monitored 417,000 kilograms, meaning dumami yung nag-deliver na mga
farmers dito sa Baptisi. Pero pinangangambahan naman ngayon na baka makaapekto sa supply ng mga gulay mula sa Benguet ang nakaambang pananalasa ng bagyong Dante at Emong. Wala mang masyadong epekto ang habagat sa mga presyo ng gulay noong nakaraang araw hanggang ngayon, ngunit hindi pa rin maikakaila ang naging epekto nito sa mga magsasaka at retailer. Ron Maranan, RNG News. Isa sa mga nasawi sa karambola ng sasakyan sa Isabela ang isang seaman mula Baguio City. Pakaisanan ng kanyang pag-uwi sa Tabuk City, Kalinga na makapiling sa unang pagkakataon ang kanyang 7 buwang gulang na anak. Narito ang report. Amin, ma'am, na dapat yung pag-uwi naming dalawa is masayang reunion sa bahay namin. Kaso, kabaong naman yung inuwi ko. Umaga noong July 7, sinundo ni Lorraine ang kanyang asawang si JR sa airport. Pero hindi aakalain ni Lorraine na ito na pala ang huling pagkakataong makita niya ng buhay ang kanyang asawa. Noong madaling araw kasi ng Sabado, July 19, isa si JR sa 8 nasawi sa salpukan ng van at truck sa Aurora, Isabela. We're still too young, 29 pa lang po kami. Sabi ko, magsisimula pa lang tayo. Bakit ka naman nang iwan ka kung ganun ka? Kaya hanggang ngayon po, hindi ko tanggap. No? Kachat ko pa siya kausap ko pa siya kasi nag-updatean kaming dalawa kung nasaan na kami ganun. Alam ko mas maaga siyang makakarating sa amin, kaya kampante ako. Anya, ito pa lang ang unang bakasyon ni JR matapos magpaso ang unang kontrata nito bilang isang seaman. Bukod sa makapiling muli ang kanyang asawa, hangad din ni JR na makita sa unang pagkakataon ang kanyang 8 buwang gulang na anak. Kung pwede lang lumipad sana, ma'am, pumunta sa tabi niya para makita kung totoo o hindi yung mga tinawag po sa akin. Kaso, hindi ko din alam, ma'am. Kasi lagi akong nagsisend ng videos sa kanya, nag-update. Mga sinasend ko na videos, lagi niyang sagot. Siguro ganyan din si baby sa akin pag umuwi tayo. Ngayon, ganun siya. Kasi kapag may mga tulala si baby, sabi niya, tulala si baby o inaantay ako. Ayon sa ina ni JR na si Nanay Cecilia, matulungin at mapagmahal na anak si JR. Pero bago pa man ang insidente, pinigilan pa nila ang kanilang anak na bumiyahe dahil sa masamang panahon. Kasi pinipigilan ko nga siya nung Friday na yun. Sabi ko, huwag ka nang pumunta dahil may bagyo. Sabi ko, ako pa, kayang-kaya ko yan. Yun lang lagi ang sinasabi niya sa akin. Ang bigat sa akin, hindi ako makatulog. Hindi makakain, parang hindi ko matanggap. Hindi ako naniniwala. Sigaw naman nila ang hustisya sa pagkamatay ni JR at ng 8 iba pang nasawi. Bakulong na sana siya ng habang panahon kasi sinira niya yung pangarap ng anak ko Kawawa yung apo ko kahit man lang sana nahalikan una. Yung baby niya hindi. Wala man lang siyang remorse na hindi siya sorry sa ginawa niya, ma'am. Parang wala lang po. Kaya doon po sobrang sakit pag naaalala ko, ma'am. Kasi ang dami niyang kinuhang buhay tapos parang wala lang sa kanya, ma'am. Sa inisyal na investigasyon ng Aurora PNP, papunta sa timog na direksyon ang truck nang biglang mang-agaw ito ng linya at nasalpok ang 2 van na patungo sa hilagang direksyon. Sa ngayon, nasa kustudiya pa rin ng Aurora Municipal Police Station ang driver ng 6-wheeler truck at sinampahan na ito ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injury at damage to property. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat.
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, paganda ka ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan! Kamusta po kayo dyan sa inyong mga lugar? Naku, ikomento nyo naman po kung anong ginagawa nyo ngayon. Nagluluto ba kayo ng sopas, ng noodles, o kaya egg drop soup, lugaw, egg drop soup. Wow. Kasi madali lang naman talaga yung gawin. I-drop mo lang yung egg. Oo, at saka make sure na kapag bibili naman kayo, huwag nyong tatakbuhin yung store kahit malapit. Magpayong kayo. Totoo yan. Magpayong tapos isipin natin yung kapakanan natin lagi. Nako. Tayo nga dito maraming salamat sa papayong. Oo, papayong. Pwede itaas. Pakitaas na very light. Konti lang. Ayan. Thank you. Thank you sa nagpapayong. Napaka-effort naman. Iba-iba si Sir Harvey. Oo. Diba? Maraming salamat. Nang dahil sa'yo, kikilalanin natin ang history ng payong. Ang kwento ng mga payong. Dito yan sa Share Mo To. Kapag bumubuhos ang ulan, sabay-sabay tayong naghahanap ng masisilungan. Pero habang nagmamadali ang lahat, isang bagay ang hindi mo maiiwasang mapansin. Ang mga payong, ang kulay, iba-iba ang anyo, iba-iba ang pinanggalingan.
Pero lahat may kwento. Sa iba't ibang kultura, ang payong ay higit pa sa gamit panangga sa ulan o araw. Sa Asya, isa itong simbolo ng kapangyarihan. Noon, ang mga emperador at empress ay may tagapagdala ng payong. Hindi lang basta proteksyon, kundi tanda ng rangya, ng respeto, ng mataas na antas sa lipunan. Ang kulay ay may sinasabi rin. Sa Pilipinas, noong araw, ang puting payong ay hindi lang proteksyon sa araw. Ito'y simbolo ng karangyaan. Karaniwan, ang mga may hawak nito ay mga may kaya, habang ang mga walang payong ay kadalasang tagapagsilbi lamang. Sa kanluran, romantiko ang payong, na parang ikaw ay nasa sine at nobela. Dalawang taong sabay na sumilong. Madalas, dito nagsisimula ang mga love story. Pero sa modernong lipunan, anong sinasabi ng payong mo tungkol sa'yo? Sa itsura pa lang, minsan may social cues na. Yung itim na corporate-looking umbrella, madalas gamit ng mga profesional, pang-forma pero praktikal. Samantalang ang floral o cartoon print, madalas gamit ng estudyante o batang walang pake sa uso, basta colorful. Ang kulay ay may sinasabi rin. Sa ilang kultura, ang pula ay kulay ng kapangyarihan, ng pagdiriwang. Sa kasal sa China, simbolo ito ng swerte at bagong simula. Ang itim, respeto, elegante, formal, pero minsan, nagiging kulay ng pagdadalamhati o kaya'y ng misteryo. Ang dilaw, liwanag o enerhiya. Parang sinasabi nito, oo, maulan pero may araw pa rin paparating. At ang rainbow umbrella, hindi lang cute. Ito ang sumisigaw ng pagkakapantay-pantay. Simbolo ng LGBTQIA+ pride. Hindi ka nagtago sa isa lang kundi pinili mong yakapin ang lahat ng kulay. Sa buhay natin, ang payong madalas tulay. May estrangherong mag-aalok kahit hindi ka kilala. May kaibigan kang sabay mong kumawa kahit sabay din kayong basang-basa. May kakaibang tahimik sa ilalim ng payong. Pero mapapansin mo rin, hindi lahat may payong. Yung iba, nakatakip lang ng notebook o plastic. Yung iba, basa. Parang sa totoong buhay, hindi rin pantay ang proteksyon. May ilang may access sa ginhawa, habang ang iba'y umaasa sa swerte o tulong ng iba. Pero kahit pa ganon, may mga taong hindi nagdadalawang isip na ibahagi ang payong nila. At doon mo makikita, hindi lahat ng proteksyon ay dahil may kaya ka. Minsan, dahil mabait ka, dahil tao ka. Kaya't sa susunod na bumuhos ang ulan, huwag lang isipin kung paano ka makakaiwas sa basa. Isipin mo rin, anong kulay ang dala mo? Kanino mo ito ibabahagi? Anong klaseng proteksyon ang kaya mong ibigay? Kaya alalahanin natin na kapag tayo ay nagpapayong, ang payong ay hindi lang basta pananggalang sa ulan at pananggalang sa init ng araw o ng panahon. Bagkus, ito ay may kwento. Lalo na dito sa Pilipinas, nung unang panahon, dito sa Kalakhang, Maynila. Wow, Kalakhang, Maynila! Oo, totoo yan. Pinapakita ang sinisimbolo ng payong, ang rank ng mga tao dati. So kapag puti or off-white, sinasabing sila yung marangya, maharlika, ganon. Kapag may kulay naman, middle class. At kapag wala, alam mo na. Doon tayo pag... Doon tayo. Oo. Minsan, totoo din naman. Doon pa rin, now I know na pati pala sa payong, nadidetermine kung may perang Pilipino o wala. Noon yun. Pero ngayon kasi lahat may payong na. Yung iba kapote lang, pero maganda. Ang mahal ang kapote nila. Ngayon, dati kasi uso lang yung payong na yung parang Chinese. Oo. Ay, sa China kasi, katulad ng napanood natin, pag red naman kasi, it's power. Yes. Diba? Nakakatuwa. I love it. I love umbrellas. At ang pinaka nakakatuwa sa Korea. Kasi diba dito sa Pilipinas, ang ginagawa natin, kunyari, meron kang siniship, yung pangalan mo, tapos may heart, tapos yung pangalan ng siniship sa'yo. Doon sa ibang bansa, like sa Korea nga, payong. Oo, magdodrawing sila ng payong, tapos isusulat nila yung pangalan sa ilalim ng payong, diba? So it also depicts tawag dito, relationships, ganon, romance, ganyan. Buti na lang ngayon hindi na ganyan. Pero gusto ko yun kung sakali sa payong. Sa kapote kaya, paano? Ano
yung kaganyan mo yung kapote. Uy, pero alam mo ba, kahit na malamig ang panahon, meron pa rin mga taong pawisin. Isa na ako dyan. Kahit na ulan, kahit na malamig. Malamig, pawisin pa rin talaga ako. Bakit? Ang alam ko kasi, merong tawag dyan eh. Ay, nako, alamin nga natin ang tawag dyan sa sobrang pawis or pawisin ng mga tao dito sa ating Kata-Wonder. Alam mo yung kahit hindi mainit, pero tagaktak yung pawis mo? O yung simpleng lakad lang sa hallway, pero pawis ka na para bang tumakbo sa PE. That might not be just regular pawis. Pwedeng hyperhidrosis yan, a condition na nagkakos ng excessive sweating kahit wala namang obvious na reason. So, what is hyperhidrosis? It's a medical condition kung saan ang sweat glands mo ay overactive. Kahit hindi naman mainit, kahit hindi ka stressed or nag-exercise, over pa rin sa sweat. May dalawang klase to, primary hyperhidrosis and secondary hyperhidrosis. Primary hyperhidrosis usually nagsisimula sa adolescence. Common sa palms, paa, kilikili, muka, often walang clear reason, pero may connection sa nerves and genetics. Secondary hyperhidrosis naman, ito ay dahil sa ibang medical condition. Pwedeng cause ng diabetes, thyroid problems, infection, or medications. Dito, all over the body ang pagpapawis, and usually, sudden yung simula nito. So, what can help? There are medications and treatments available, but not over-the-counter ha? Kaya kung affected ka na sa daily life mo, it's best to consult a doctor or a dermatologist. One of the most effective treatments, Botox. Yes, Botox, hindi lang pang wrinkles yan. How does it work? Botox is injected into areas like the underarms, palms, or feet. It blocks the nerves that signal your sweat glands to activate. The result? Less sweat and more confidence. It usually lasts for 4 to 6 months per session. Important reminder, Botox for hyperhidrosis is a prescription treatment. Hindi siya basta-basta pwedeng bilhin sa drugstore. That's why it's important to see a licensed doctor for diagnosis and treatment options. So, if you're someone who sweats more than usual, don't suffer in silence. Talk to a doctor. There's help and there's hope. May tawag talaga dyan eh. Oo. Ano yung tawag dyan ulit? Hyperhidrosis. Oo. Hyper kasi masyadong active. Hydrosis dahil tubig. Oo, totoo yan. Diba? So, ganun pala siya. So, kahit na malamig na ang panahon na pinagpapawisan ka pa rin. Hindi ako ganun eh. Really? Hindi ako pawisin unless it's really, really hot. Yung iba naman, ang explanation nila doon, mas marami daw yung sweat glands ng tao. Especially sa likod daw natin. Kaya yun din yung isa sa laging, ipit pati dito. O baka naman pinaglihi siya sa tubig. Hindi, walang paglilihan. Pero yun nga, yun yung isa sa mga reason. Marami tayong sweat glands talaga. O baka dati siyang mermaid. O kaya may tanke siya sa likod. Kung ano-ano mga pinagsasabi, too many to mention. Totoo. Anyway mga ka-MV, speaking of too many to mention, matagal na natin itong hindi nilalaro. Let's play. Alam mo, isa sa mga magandang gawin kapag tag-ulan, tapos wala kayong pasok, tapos marami kayo, maglaro kayo ng mga simple games. Hindi lang yung mga kaibigan with your parents. Exactly. And it's time for us to bond na rin as well. So eto, baka maaari nga magaya nyo ang larong ito na gagawin nyo sa loob ng inyong mga tahanan. Maglaro tayo dito sa Scoreboard. Ayan. So, pipili tayo ng topic. Tignan natin. Ako ang bubunot muna kung anong topic natin. Tapos, yun yung pinakamadami tayong dapat mabanggit. Sige. Alright. Mga kinakancel pag may ulan. Medyo mahirap to, ha? Parang bihira. Sige. Mauna ako. Mauna ka, sige. 1, 2, 3, go. Pasok. Trabaho. Ako muna. Ano? Ano pang kinakancel? Kinancel lang to kaninang umaga. Bakasyon. Biyahe. Karinderya. Ha? Wala na. Biglaan na pahang. Next. Ikaw. Anong topic?
Ano yan? Mga masasarap na kainin pag umuulan. Ay, okay. Sige, dami sige, nito. sige. O, mauna ka. Mauna ako. Sopas. Egg drop soup. Lugaw. Binulbol. Bilo-bilo. Gotong baka dyan sa Pusurubyo. Papaitan. Dinengdeng. Buo. Sa may Bilyasis. De bulalo. Sinanglaw dyan sa may Bigan. Ano pa ba? Kape? Hindi, pagkain dapat. Pagkain. Oo. Yung ginataang munggo. Corn soup. Crab soup. Mushroom soup. Ampalaya soup. Yung sure ka? Sinigang. Karabasa soup. Kalaskas. Ay, gusto na miss ko yan. Diba? Dyan sa may Kalasyaw. Ano pang mga kinakain kapag ganito? Champurado! Ilan na yon? Marami yon. Sa'yo yun. O, 1-1 tayo. 1-1. Next ako Sige naman. sige. Ayan. Okay, next. Mga kanta tungkol sa ulan. Ulan? Okay, mauna ko. Sige. Basang-basa sa ulan. Through the rains. Tila. Pumapatak na naman ang ulan. Walking in the rain. Raining by the rain. Wala na. Last. Wala na. Kanta ni Lady Gaga. Ano yon? Raining in the rain. Don't rain on my parade. Ako na last. Last. Ano yan? Mga bagay na ginagamit tuwing umuulan. Ay. Payo. Kapote. Botas. Sasakyan. Plastic. Ha? Plastic. Ay, oo nga, no? Notebook. What? Oo, radyo. Telebisyon. Cellphone. Flashlight. Emergency kit. Kandila. Lampara. Bakit? Ano pa bang mga ginagamit? Emergency light? Meron na yun eh. Nanalo ka? Nanalo ako. 2-1. Ang galing ko doon. Kasi, bakit? 4 yan na. Kanina, hindi ka na nakasunod eh. Ay, oo, hindi ka na nakasunod. O, Ay, diba? sorry. Gawin mo to sa bahay nyo, ang saya. Masaya. Feeling ko mapapaaway ka rin. Magsisilabasan tayo ng mga dictionary, mga encyclopedia. Pero naloka ako doon. Ano yan, binubuksan? Naloka ako doon. Ano yung binubuksan? Sa kanta. Ang kunti nang alam kong kanta pala sa buhay. Real. Nako mga ka-MV, stay cozy and dry pa rin sa inyong mga tahanan. At hello kina mama. Kumakain daw sila ngayon. Hello din po sa mami ko. Hindi po yan pumasok kasi inalam niya ang kanyang kapakanan. Sabi niya, anak, ikaw na bahala mo nang pumasok. Bahala ka na dyan. Sabi niya, para sa amin. Para sa amin. Kaya mag-absent mo naman ako. Real. Hello, mami ko, kay daddy ko, hello po, kay kuya ko, kay latita ko, hello. Then stay safe. Safe po tayo dyan sa baba. Sa mga friends ko, kay Billy, kay Cha, kay Thea, kay Lara, kay Pops and LJ. Hello. Ingat-ingat po tayo. Make sure na kung may plano po kayong magbiyahe, baka maaari nyo na lang pong ipagpabukas yan. O kung hindi Next na po week. talaga kaya at kinakailangan talaga, i-check po muna nating maayos yung mga sasakyan natin. At huwag padalos-dalos sa biyahe. Kailangan as much as possible, dahan-dahan po tayo dahil yung pupuntahan yung lugar, hindi naman po yan lilipat. Totoo yan. Nandyan lang naman yan. Pwede nyong mapuntahan next week. Yes, makakarating din naman kayo doon kahit binagalan nyo yan. Ano pa mat isang linggo kayo sa kalsada. Hindi lang dapat sasakyan ang chine-check, dapat pati ikaw yung sarili Your mo. health. Ay, mga sa kuryente din po, paglalabas kayo, tanggalin po ang mga saksakan. Kapag nagkakandila naman po kayo sa mga walang mga kuryente, make sure na hindi po malapit sa may bintana or anything na merong maaring masunog. Totoo yan. At para naman po sa mga hotlines, ayan, maaari din po pa rin kayong pumunta sa ating official Facebook page, Regional News Group RNG Luzon, para sa mga maaari nating tawagan in case of emergency. At yung mga updates din po natin patungkol dito sa Bagyong Emong, meron po tayo dyan sa Regional News Group RNG Luzon. At para naman sa mga nais din balikan ang mga episodes ng Morning Balitaktakan habang kayo ay nariyan sa inyong mga tahanan, puntahan lamang ang Morning Balitaktakan Facebook page. At huwag rin niyo po kakalimutan na i-like and subscribe po tayo sa Facebook page ng RNG Luzon Channel dahil hindi lang po sa Facebook meron po kami sa X, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok,
TikTok, and of course, sa website, meron din tayo niyan. Hanapin lang po ang RNG Luzon channel, rngluzon.com. Yes naman. Alam mga ka-MB, ngayong maulang umaga na, kasama nyo na naman ay Friday! Stay safe pala kayo ha this weekend. Yes. And we're hoping na wala na nga si Emong nito nga Sabado. At gusto rin po natin pasalamatan ang Pong Tao Dashcam na located po sila sa Longlong, La Trinidad, Benguet, Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Opa, perfect ka doon. At syempre, Homebound Furniture Plus, matatagpuan naman sila dito sa Pure Gold Building, Marcos Highway. Homebound is in a mission to make Baguio City even more beautiful. Aba, meron silang free ocular inspection. Meron din silang field Jeps accredited pa sila. Minimal delivery charge. Delivery fee. Ayan. Siyempre, we would also like to thank San Juan, Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At ang huli natin, siyempre, Surf to Sawa. Diba? Powered by Converge. Thank you po very, very much. Muli na kasama niyo naman, Miss Bay ang Lagisang Bumbilya sa morning. At nakasama niyo rin ngayong Friday ang nag-iisang Chubebe Girl. Miss Angel Arquero. Makita-kita ulit tayo sa mga susunod na linggo. Dito pa rin yan sa Masaya Kuwela at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya.